Natigil ka na ba sa pag-iisip kung bakit parang mas marami kang nagtatrabaho? Mas kaunti ang iyong pag-unlad, inialay mo ang iyong sarili, gumising ng maaga, sumabay sa orasan, isinakripisyo ang iyong oras, at sa pagtatapos ng buwan, pagod na lang ang natitira. Ang katotohanan ay malupit ngunit kailangang sabihin, karamihan sa mga tao ay namumuhay tulad ng mga tagapaglingkod. Kapag sila ay nag-iisip na parang mga hari. At hindi ito dahil sa kawalan ng pagsisikap. Ito ay dahil sa kakulangan ng isang bagay na itinuring ni Solomon na mas mahalaga kaysa sa ginto. Ang estratehikong karunungan ay inilapat sa tamang panahon. Habang sinusubukan mong manalo sa pamamagitan ng puwersa, ang matalino ay umunlad sa pangitain. Habang nahihirapan ka sa overtime, nauunlad sila sa mga tamang desisyon. At iyan ang dahilan kung bakit ngayon matutuklasan mo ang mga sinaunang lihim na naging dahilan kung bakit si Solomon ang pinakamayaman, pinakamatalino at pinakamadiskarting tao na nabuhay kailanman. Sa video na ito, Work No More, Learn from Solomon How to Prosper Wisely, mauunawaan mo kung paano ang tunay na karunungan sa pananalapi, ang uri na lumilikha ng kayamanan na may layunin, ay hindi nagmumula sa bulag na pagsisikap, ngunit mula sa tamang pag-iisip, pag-unawa sa oras, pagkakaiba-iba ng kita, at isang pamana na lumalampas sa mga henerasyon. At sa huli, mauunawaan mo ang lihim na gumabay sa mga hari, pantas, at mga ngalakal sa loob ng milenya. Isang lihim na nakatago sa banal na kasulatan, nakalimutan ng marami, ngunit may kapangyarihan pa ring baguhin ang iyong buhay pinansyal ngayon. Ngayon, pakinggan itong mabuti. Ang unang desisyon ni Solomon ay maaaring ganap na magbago sa paraan ng pagtingin mo sa pera, trabaho at layunin. At kapag naunawaan mo ito, malalaman mo na ang problema ay hindi kailanman kakulangan ng pagsisikap. Ito ay isang kakulangan ng karunungan. Maaring humingi si Solomon sa lumikha ng anuman, ginto, hukbo, katanyagan, mahabang buhay, ngunit hindi. Humingi siya ng karunungan. At sa nag-iisang kahilingang iyon, natanggap niya ang lahat ng ginugugol ng marami sa kanilang buong buhay sa pagsisikap na makamit sa pamamagitan ng pawis at sakripisyo. Bakit niya ginawa ito? Dahil naunawaan niya na ang karunungan sa pananalapi ay nauuna sa kaunlaran. Hindi pera ang nagdudulot ng karunungan, ang karunungan ang umaakit at nagpapanatili ng pera. At ito ay isang katotohanan na hanggang ngayon ay nananatiling hindi pinapansin ng milyon-milyon. Ilang taong kilala mo na kumikita ng maayos, ngunit nabubuhay sa utang. Ilang may-ari ng negosyo ang kumikita ng malaki, ngunit kulang sa kapayapaan ng isip. Ang problema ay hindi kailanman ang halaga ng pera na pumapasok, ngunit ang budhi na kumukontrol dito. Ito ay tulad ng pag-aabot ng isang barko sa isang mandaragat na walang kumpas. Ang pagkawasak ng barko ay sandali lamang. Ang isang tunay na pag-iisip ng kayamanan ay hindi ipinanganak ng kasaganaan, ngunit ng kakayahang pamahalaan ng sarili at ang mga mapagkukunan ng may pag-unawa. Ito ang naghihiwalay sa isang alipin sa isang hari. Karamihan sa mga tao ay nagtatrabaho para sa pera. Si Solomon, sa kabilang banda, ay gumawa ng pera para sa kanya. Ito ay posible lamang kapag naiintindihan mo na ang kayamanan ay isang kahihinatnan, hindi isang layunin. Madalas naliligaw sa daan ang mga naghahabol ng pera. Ngunit ang mga humahabol sa karunungan ay gumagawa ng isang matibay na daan na patungo sa kalayaan. Ang kulang sa karamihan ng mga tao ay hindi pagsisikap, ito ay direksyon, ito ay hindi enerhiya, ito ay pag-unawa, pag-isipan. Kung nakatanggap ka ng malaking halaga ng pera ngayon, malalaman mo ba kung paano ito paramihin o sasayangin mo ba ito sa loob ng ilang buwan? Alam ni Solomon na ang kayamanan na walang karunungan ay parang pagbibigay ng espada sa isang bata.
Iyon ang dahilan kung bakit hiniling niya ang hindi nakikita ng sinuman, ngunit nagbabago ang lahat. Alam niya na ang hindi nakikita ay nagpapanatili sa nakikita, na kung ano ang nasa loob mo ay humuhubog sa kung ano ang nangyayari sa labas. At ito ang susi sa sinaunang karunungan na nagpapanatili ng kayamanan ng may layunin. Nang isulat ni Solomon, kumuha ka ng karunungan at sa lahat ng iyong pag-aari ay kumuha ka ng pangunawa. Ang sabi niya, hindi sapat na magkaroon ka, dapat kang marunong mamahala, magpasya, mahulaan at umunawa. Maraming nag-iipon ng kayamanan, ngunit nabubuhay ng walang emosyonal na katalinuhan, walang kontrol, walang layunin. Hindi ito kayamanan, ito ay isang ginintuan na bilangguan. Ang karunungan ni Solomon ay higit pa sa mga formula. Naantig nito ang kakanyahan ng mga tao, nagtuturo sa atin na mag-isip tulad ng mga hari at mamuhay ng may kalayaan. Sa makatuwid, bago maghanap ng pera, maghanap ng pangunawa. Bago magsimula ng negosyo, pag-aralan ng mga prinsipyo. Bago mag-invest, matutong umintindi. Ang espiritual na edukasyon sa pananalapi ay nagsisimula sa loob at iyon mismo ang nagtatakda ng mga tahimik na milyonaryo bukod sa nagmamadaling pulutong. Si Solomon ay hindi nagsimula sa kayamanan. Siya ay nagsimula sa karunungan at iyon ang dahilan kung bakit siya natapos sa isang imperyo. Ngayon isipin kung ano ang maaari mong itayo kung susundin mo ang parehong prinsipyong ito. Hindi lang nag-ipon ng karunungan si Solomon, alam niya kung kailan ito ikakapit. Dahil hindi sapat ang pag-aalam kung ano ang gagawin. Kailangan mong malaman kung kailan ito gagawin. May mga taong may magagandang ideya, magagandang plano, magandang intensyon, ngunit nabigo dahil lamang sa maling oras ang kanilang ginawa. Sa kanyang mga isinulat, nilinaw ni Solomon, para sa lahat ng bagay ay may panahon. At ito ang isa sa pinakamahalagang madiskarting desisyon na maaaring gawin ng isang negosyante, ang paggalang sa oras. Ilang negosyo na ba ang nasira sa pagmamadali? Ilang pagkakataon ang nawala sa pagkaantala? Ang pagkakamali ng karamihan ay wala sa intensyon, ngunit sa kawalan ng kakayahang matukoy ang perpektong sandali. May mga namumuhunan sa oras ng kagipitan na gumagastos kung kailan sila dapat mag-ipon o sumusuko kapag malapit na ang turnaround. Itinuturo sa atin ng karunungan ni Solomon na ang bawat panahon ay may layunin. Ang pagtatanim sa tagtuyot o pag-aani bago ang oras ay pag-aaksaya ng pinakamagandang buhay. Sa modernong mundo kung saan ang lahat ay apurahan, ang pag-aaral na maghintay ay naging isang bihirang birtud. Ngunit ang matatalinong tao ay hindi hinihimok ng panggigipit. Sila ay hinihimok ng diskarte. Itinayo lamang ni Solomon ang templo pagkatapos na magkaroon ng mga alyansa, matiyak ang mga mapagkukunan at maihayag ang tamang panahon. Hindi siya ginabayan ng pagkabalisa, kundi ng pangitain. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng mga kumikilos sa salpok at sa mga nagtatayo ng may layunin. At ang sinaunang aral na ito ay nananatiling wasto para sa bawat desisyon sa negosyo. Isaalang-alang ang pinakamahuhusay na negosyante ngayon. Kakaunti ang nagsimula ng pagbaril sa lahat ng direksyon. Karamihan ay nagsimula sa isang malinaw na pokus, dominado ang isang angkop na lugar, at pagkatapos lamang ay pinalawak. Hindi ito swerte, ito ay madiskarting karunungan. Ang pag-alam sa tamang oras upang masukat, subukan, magbago o huminto ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng pag-unlad at pagkabigo. At maniwala ka sa akin, itinuro na ni Solomon ang libu-libong taon na ito bago pinagtibay ng mga startup ang lean model, kung paanong ang isang magsasaka ay hindi nagpapasiya ng mga panahon, ngunit natututong kilalanin ang mga palatandaan, natututo ang isang matalinong negosyante na basahin ang lagay ng panahon. At para magawa ito,
Kailangan nila ng pagiging sensitibo, pakikinig at pasensya. Hindi ito tungkol sa paghinto. Ito ay tungkol sa pag-arte sa tamang oras. Maaaring sirain ng maling timing ang kahit na ang pinakamahusay na mga ideya. At ito ay isa sa mga bitag ng kamangmangan, kumilos ng masyadong maaga o huli na. Kaya bago gumawa ng anumang hakbang, tanungin ang iyong sarili, ito na ba ang tamang oras? Ang desisyon ba na ito ay hinihimok ng diskarte o emosyon? Itinuturo ng sinaunang karunungan na ang kumikilos sa tamang panahon, umaani sa tamang panahon. Si Solomon ay umunlad dahil siya ay kumilos ng may katumpakan, hindi nagmamadali. At kung matutunan mo ito, marami ka ng hakbang sa unahan ng mga taong nalilito ang pagsisikap sa direksyon. And speaking of direction, natingnan natin ang isang prinsipyo na maaaring magbago kung paano ka magdedesisyon simula ngayon. Pagkatapos matutunang unawain ang mga panahon, dinala tayo ni Solomon sa isa pang antas ng karunungan, ang kababaang loob na makinig sa payo. Kung gaano siya katalino, hindi siya kailanman gumawa ng malalaking desisyon ng mag-isa. Pinalibutan niya ang kanyang sarili ng mga makaranasang tagapayo, matatanda, mga strategist at mga lalaking lubos na nauunawaan ang mga suliranin ng bawat panahon. At ito ay nagtuturo sa atin ng isang bagay na makapangyarihan. Gaano man karami ang iyong nalalaman, hindi mo makikita ang lahat ng nag-iisa. Sa mga araw na ito, maraming mga negosyante ang nabigo, hindi dahil sa kakulangan ng mga ideya, ngunit dahil sa labis na pagmamataas. Naniniwala sila na kaya nilang lutasin ang lahat ng mag-isa, gumagawa ng mga hiwalay na desisyon, binabaliwala ang mga babala at umaani ng mapait na kahihinatnan. Sumulat si Solomon, sa karamihan ng mga tagapayo ay may kaligtasan. Ang pariralang ito ay dapat na nakaukit sa isipan ng bawat pinuno na gustong bumuo ng isang bagay na pangmatagalan. Dahil ang karunungan ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng mga sagot. Ito ay tungkol sa pag-alam kung paano magtanong ng mga tamang tanong. Isipin kung gaano karaming mga negosyo ang nabigo dahil hindi nila pinakinggan ang mga simpleng babala. Ilang pamilya ang nabaon sa utang sa pamamagitan ng hindi pagpansin sa payo ng mga nakapunta na doon. Ang pagkakamali ni Rehoboam, ang anak ni Solomon, ay lubos na naglalarawan nito. Sa halip na makinig sa matalino, pinili niyang makinig sa mga kabataang walang karanasan na nagpapatunay lamang sa gusto niyang marinig. Ang resulta, nahati ang kaharian. Ang mga kahihinatnan ng hindi pakikinig sa payo ay maaaring maging sakuna sa pananalapi, emosyonal at maging sa espiritual. Ang tunay na matalinong tao ay hindi ang taong madalas magsalita. Ito ang marunong manahimik at makinig. Si Elon Musk, halimbawa, ay isang modernong henyo. Gayunpaman, pinalibutan niya ang kanyang sarili ng pinakamahusay na mga inhinyero, analyst at siyentipiko sa bawat proyekto. Dahil naunawaan niya ang parehong bagay tulad ni Solomon, ang kapangyarihan ay nasa tamang payo na ibinigay sa tamang panahon. Ang isang maling ideya ay maaaring nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang isang maling pagpili na ginawa ng nag-iisa ay maaaring ibalik ang buong buhay. Nalalapat din ito sa mga nagsisimula pa lang. Isang maliit na may-ari ng negosyo, isang freelancer, isang estudyante, lahat ay nangangailangan ng mga tagapayo. Minsan, maaaring ituro ng isang bihasang tagapagturo ang isang hindi nakikitang pagkakamali na nakakaubos ng kanilang pera o lakas. Ang karunungan sa pananalapi ay hindi lamang tungkol sa pag-alam kung paano kumita ng pera. Ito ay tungkol sa pakikinig sa mga taong tinahak na ang landas. Alam ito ni Solomon at iyon ang dahilan kung bakit siya nagtayo ng isang imperyo. Hindi ito pinansin ng kanyang anak at nawala halos lahat. Kaya huminto ngayon at pag-isipan, sino ang nagpapayo sa iyo?
Napapaligiran ka ba ng matatalinong tao o ng mga walang laman na boses na nakakaabala lamang sa iyo? Sino ang gumagabay sa iyo? Mayroon ba itong mga bunga na gusto mo? Ito ay isang madiskarteng desisyon na nagbabago sa lahat. At ang mabuting balita ay ang tamang payo ay laging dumarating sa mga handang makinig. Ngunit tandaan, ang susunod na pagtuturo ni Solomon ay nagsasangkot ng isang bagay na mas praktikal at mas apurahan kaysa dati. Si Solomon ay hindi lamang nag-iisip na parang hari, siya ay kumilos na parang isang strategist. Habang marami ang nabubuhay sa lupa, ginawa niya ang kanyang karunungan sa isang internasyonal na network ng kalakalan. Ginto, pampalasa, kabayo, troso. Alam niya na ang pag-asa sa iisang pinagkukunan ay nagdudulot ng panganib sa buong imperyo. At ang prinsipyong ito bagamat sinaunang panahon ay mas may kaugnayan kaysa dati. Ang isang solong kita ay hina. Ang pagkakaiba-iba ay proteksyon. Ang pandemya ay malupit na nagpahayag nito. Isinara ng mga kumpanyang personal lang na nagbebenta ng kanilang mga pinto. Ang mga profesional na alam lamang kung paano gawin ang isang bagay ay natagpuan ang kanilang sarili na nawala. Yaong mga nag-iba-iba, nag-digitize ng mga produkto, nag-aalok ng mga alternatibong serbisyo, lumikha ng mga pantulong na mapagkukunan ay nakaligtas at lumago pa. Itinuro ito ni Solomon nang sumulat siya, magbahagi sa 7 o maging sa 8 sapagkat hindi mo alam kung anong kasamaan ang darating sa lupa. Alam niyang unpredictable ang buhay at bago mo isipin na nalalapat lang ito sa mga milyonaryo, ang pagkakaiba-iba ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng marami. Ito ay tungkol sa pag-alam kung paano gamitin ang kakaunti sa estratehikong paraan. Ang isang micro-entrepreneur ay maaaring magsimula sa pamamagitan ng pagbebenta ng isang bagay na pisikal at pagkatapos ay nag-aalok ng mga serbisyo online. Ang isang freelancer ay maaaring magturo kung ano ang kanilang ginagawa ng maayos, lumikha ng nilalaman o magbigay ng mga serbisyo sa pagkonsulta. Ang pagkakaiba-iba ay nagsisimula sa isang pag-iisip ng kayamanan, hindi kapital, at iyon ang naghihiwalay sa mga umuunlad sa mga nakaligtas. Isipin ang isang magsasaka na nagtatanim lamang ng isang uri ng binhi. Kung mabibigo ang pananim na iyon, mawawala sa kanya ang lahat. Ngayon isipin ang isang tao na nagtatanim ng maraming pananim sa iba't ibang kapirasong lupa. Ang masamang panahon ay nakakaapekto sa isang bahagi, ngunit ang iba ay nagpapanatili nito. Ganon din sa kita. Marami ang naglalagay ng kanilang buong seguridad sa isang mapagkukunan, isang trabaho, isang kliyente, isang produkto. Ito ay tulad ng pagtatayo ng iyong bahay sa isang thread ng pag-asa. Hindi kailanman naasa si Solomon sa isang mapagkukunan. Si Warren Buffett, isa sa pinakamayamang tao sa mundo, ay palaging inuulit ang sinabi ni Solomon. Huwag ilagay ang lahat ng iyong mga itlog sa isang basket at hindi lang ito nalalapat sa stock market. Kung mayroon kang negosyo, isipin paano ito makakabuo ng mga bagong stream ng kita nang hindi nawawala ang pagtuon. Kung ikaw ay may talento, paano mo ito mapagkakakitaan sa iba't ibang paraan? Itinuro sa atin ni Solomon, ang karunungan sa pananalapi ay nakasalalay sa pagpapalawak nang hindi nawawala ang iyong sarili. Dahil ang pagkakaiba-iba ay hindi tungkol sa paggawa ng lahat ng sabay-sabay. Ito ay tungkol sa pag-alam kung saan, kailan at kung paano palawakin ng matalino. Ang may layuning kayamanan ay itinayo sa isang matatag na pundasyon na may pananaw, na may balanse. At kapag sinimulan mong ilapat ang prinsipyong ito, magsisimula kang lumampas sa pagtitiwala at magkaroon ng kontrol. Ngayon, kung talagang gusto mong bumuo ng isang bagay na tumatagal, na nagtitiis sa mga panahon ng buhay at nag-iiwan ng marka, kailangan mong maunawaan ang susunod na aralin. Hindi lang ngayon ang iniisip ni Solomon,
Nag-iisip siya tungkol sa mga henerasyon. Si Solomon ay hindi lamang nagtayo ng kayamanan, nagtayo siya ng kahulugan. Ang kanyang pinakadakilang tagumpay ay hindi isang palasyong ginto, ngunit isang sagradong templo na nagtagal ng mga siglo. Ito ay nagtuturo sa amin ng isang bagay na makapangyarihan. Ang tunay na tagumpay ay hindi tungkol sa kung gaano kakabilis yumaman, ngunit tungkol sa lalim ng iyong epekto. Maraming nag-iipon ng mga numero, iilan lang ang bumuo ng legacy. Naunawaan ni Solomon na ang kayamanan na walang layunin ay isang sandcastle lamang. Nabubuhay tayo sa isang edad na nahuhumaling sa ngayon. Mabilis na panalo, likes, viral hit, agarang resulta. Ngunit ang mga dakilang tagapagtayo, yung nag-iiwan ng kanilang marka, ay nag-iisip ng higit pa. Kumikilos sila ngayon na may mata sa susunod na mangyayari. Gaya ng sinabi ni Warren Buffett, may nag-aani ng lilim ngayon dahil may ibang nagtanim ng puno noon pa man. Ginawa ito ni Solomon. Nagtanim siya ng karunungan, katarungan at istruktura, at iyan ang dahilan kung bakit umaalingaw-ngaw ang kanyang pangalan hanggang sa araw na ito. Siya ay nag-iisip tulad ng isang hari, ngunit kumilos bilang isang lingkod ng mga susunod na henerasyon. Ikaw naman, nagtatayo ka ba ng isang bagay na tatagal o mabubuhay lang hanggang sa susunod na buwan? Pag-isipan ito, magpapasalamat ba ang iyong mga anak, apo o estudyante sa iyong ginagawa ngayon? O kakailanganin nilang muling itayo ang lahat mula sa simula? Ang tunay na may layuning entrepreneurship ay hindi nagtatapos sa iyo. Ito ay dumadaloy sa iba. Isinulat ni Solomon, ang isang mabuting tao ay nag-iiwan ng mana sa mga anak ng kanyang mga anak. Ito ay hindi lamang tungkol sa pera, ngunit tungkol sa karunungan, prinsipyo at pag-iisip. Ang legacy ay hindi kung ano ang iyong ipinapakita, ito ang iyong ipinapasa. Isang malinis na pangalan, isang malinaw na pananaw, hindi natitinag na pananampalataya, isang matibay na pundasyon sa pananalapi. Ang mga ito ay mas mahalaga kaysa sa anumang sasakyan, anumang bahay, anumang panandaliang tagumpay. Ipinaalala sa atin ni Solomon na ang mga dakilang imperyo ay itinayo sa mga desisyong hindi nakikita ng sinuman, ngunit nagpapanatili sa lahat. At ang mga desisyong ito ay ipinanganak ng karunungan na patuloy na inilalapat. Kaya, huwag mabuhay sa paghabol sa mga numero. Nabubuhay na lumalagong mga ugat. Huwag mong ikumpara ang iyong sarili sa mga taong nagpapakita ng sarili sa kasalukuyan. Tumutok sa mga magtatayo bukas. Ang tunay na milyonaryo na mindset ay hindi naghahanap ng mga shortcut. Ito ay naghahanap ng kawalang hanggan. At iyon ay nagsisimula sa mga pagpipilian na gagawin mo ngayon. Kung paano mo ginagamit ang iyong oras, pera, enerhiya. Dahil ang lahat ng ito ay humuhubog sa kung ano ang susunod sa iyo, para sa ikabubuti o para sa mas masahol pa. Kaya, tingnan ang iyong paglalakbay gamit ang espiritual na mga mata. Pinapayaman mo lang ba ang iyong pitaka o ang iyong kaluluwa rin? Nagtatayo ka ba ng mga pader o mga tulay? Nabuhay si Solomon na napapaligiran ng kaluwalhatian, ngunit hindi niya nakalimutan ang kanyang walang hanggang layunin. At ngayon, ang tanong ay nananatili. Kung pagmamasdan niya ang iyong buhay ngayon, ano ang sasabihin niya tungkol sa iyong mga pagpipilian? Ang sagot, depende sa legacy na napagpasyahan mong simulan ang pagbuo mula ngayon. Nakagawa ka ng 5 desisyon na humubog hindi lamang sa kayamanan ng isang hari, kundi sa kapalaran ng isang buong sambayanan. Ngayon, ang tanong na umaalingaw-ngaw ay simple at napakalalim. Ano ang gagawin mo sa karunungan na ito? I-absorb mo na lang ba o ilalapat mo? Dahil ang paghahayag ay walang silbi kung walang pagbabago. Ilang pagpipilian ang ginagawa mo araw-araw. Walang karunungan. Gaano karaming mga desisyon sa pananalapi
ang ipinanganak ng higit pa mula sa pagmamadali kaysa sa paningin. Ilang pagkakataon ang nasasayang dahil hindi tayo marunong maghintay o dahil hindi tayo marunong makinig. Ang karunungan ni Solomon ay nagbabala sa atin, hindi pagsisikap ang tumutukoy sa iyong kapalaran. Ito ay direksyon, at ang direksyon na iyon ay nagsisimula ngayon sa loob mo. Itutuloy mo ba ang pag-iipon ng utang o sisimulan mo bang mag-ipon ng karunungan? Itutuloy mo ba ang pamumuhay na parang isang utusan o magsisimula kang mag-isip na parang hari? Nagtatayo ka ba ng isang bagay na tatagal o nakaligtas lang sa buwan? Tandaan, ang pinakadakilang imperyo ay hindi kung ano ang nakikita mo sa labas, ngunit kung ano ang iyong binuo sa loob. Ang tunay na kalayaan sa pananalapi na may layunin ay nagmumula sa mga tahimik na pagpipilian, madiskarteng desisyon at isang pananaw para sa iyong legacy. Ang mundo ay nangangailangan ng mas kaunting ingay at higit na karunungan, mas kaunting pagmamadali at mas maraming paningin. Pag-isipan ito, gaano karaming payo ang sinusunod mo nang hindi alam kung saan ito nanggaling? Paano kung ang pinakadakilang sikreto na kailangan mo para umunlad ay nabunyag na? Libu-libong taon na ang nakararaan, iniwan ni Solomon ang mapang ito. Ngayon, nasa iyo na ang pagpapasya kung gagamitin ito o magpapatuloy sa mga lupon. Kung umalingaw-ngaw sa iyo ang mensaheng ito, mag-subscribe sa channel, i-activate ang bell at manatiling nakatutok para sa mga susunod na video. Dahil ang paglalakbay na ito ng karunungan ay nagsisimula pa lamang. At kung gusto mong mamuhay ng may layunin, kalayaan at pamana, ang payo ni Solomon ang magiging pinakadakilang kayamanan mo.